Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 4, talata 43 hanggang 54. At ito ay isang tagpo kung saan ang isang tao, isang pinuno ng pamahalaan sa bayan ng Capernaum ay nagsusumamo kay Jesus sapagkat ang kanyang anak na lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Kaya nga ipinamanik niya kay Jesus na samahan siya at pumunta sa kanilang bahay bago pa mamatay ang kanyang anak. Ngunit sa sandaling iyon ay sinabi ni Jesucristo, "Umuwi na kayo, gagaling ang inyong anak." At sa mga salitang binitawan ni Jesucristo ay naniwala ang lalaki. At agad-agad siyang umuwi at sa daan pabalik sa kanyang bahay ay sinalubong siya ng kanyang mga alipin at sinabing, "Gumaling na po ang inyong anak." At tinanong niya, "Anong oras nang bumuti ang kalagayan ng bata?" "Alauna po kahapon nang siya'y mawalan ng lagnat," tugon nila. At naalala ng ama na noong oras na iyon din ay sinabi sa kanya ni Jesus na gagaling ang kanyang anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. At makikita natin sa ebanghelyong ito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kapag ito ay namumutawi mula sa bibig ng Diyos, ito ay palaging nagaganap. Ang salita ng Diyos ay hindi mga titik na pinagsama-sama o mga letrang patay at walang buhay. Sa kasulatan, ang salita ng Diyos ay palaging nagaganap at nangyayari. Kung ating babalikan ang paglikha sa aklat ng Henesis, nagsalita ang Diyos at lahat ng sinabi niya ay nangyari. Magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Mahati ang lupa at tubig, nahati ang lupa at tubig. At itong salita ng Diyos na ito ay nasa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang salitang naging laman. Ang ibig sabihin, salita ng Diyos na naging pangyayari sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay salita ng Diyos upang maganap ang ipinangakong pag-ibig at pagliligtas na nais ng Diyos para sa sangkatauhan. Kaya nga sa ebanghelyong ito, makikita rin natin na sa oras na iyon na binanggit ni Jesucristo ang mga salitang gagaling ang iyong anak, ay nangyari agad. Gumaling agad ang bata. Isang batang mawawalan na ng buhay, ngunit nagkaroon ng buhay. Isang batang winasak ng karamdaman, ngunit binuo muli ng salita ng Panginoon. Isang batang pumapasok na sa kadiliman, ngunit dinala muli sa liwanag. Para bang ang salita ng ating Panginoong Hesukristo sa tuwing ipapahayag at magaganap ay mayroong bagong paglikha. Nalikha muli ang batang ito, bumangon at humarap sa buhay, sapagkat naniwala ang Ama. At sa araw na ito, ay tumatanggap din tayo ng salita sa Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Sa tuwinang tayo ay magbabasa ng Biblia, tayo ay magninilay, sa tuwinang tayo ay nakikinig sa mga pagbasa sa banal na misa sa bawat araw, o anumang pagninilay ng salita ng Diyos na maaari nating tanggapin, ating tatandaan na ang mga salitang para sa atin sa bawat araw ay nagaganap. At ang salita ng Diyos, ang tanging layunin nito ay likhain muli ang tao.
Kaya nga sa araw na ito, kung tayo ay nakahiga sa banig ng karamdaman, maaaring hindi pisikal, ngunit ngayong araw na ito tayo ay nawawalan ng lakas, nawawalan ng buhay, katulad ng anak ng pinuno na ito. Ang salita ng Diyos ang magbibigay at magbabalik muli ng buhay sa atin upang tayo ay magkaroon ng lakas na humarap muli sa buhay. Tayo ay muling ibinabangon, binibigyan ng lakas, sapagkat ang salita ng Diyos ang lakas upang humakbang muli sa paglalakbay sa buhay na ito. Ang salita ng Diyos ay ang lampara o liwanag na gumagabay sa ating bawat hakbang. Ang salita ng Diyos ay pagkain na nagbibigay lakas sa ating espiritu at sa ating katawan. Kaya nga sa araw na ito, magpasalamat tayo sa Diyos. Sabihin natin sa Kanya, sa Kanyang anak na si Jesus, Jesus, bigyan mo ako ng salita. Bigyan mo ako ng liwanag. Bigyan mo ako ng buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.